kopyahin nyo lang yung mga ginagawa ng magagaling sa Europe, sa Netherlands, or kung saan sa Belgium. Actually, ang mga nananalo sa kanila, kung titignan nyo, babasihan nyo yung mga pedigree, is yung mga sa pag-breed. Laging ganun eh. Hanapin mo lagi yung pinagmulan, kung saan mo ibabalik. Pwede ka magdalawang clutch, tapos alisin mo na yung hen. Dapat meron kang sitter or yaya. Para mabilis mo siyang maparami. At saka masubukan mo sa ibang linyada. Hindi lang dun sa kamatch niya talaga. Malay mo, meron pa siyang mas ibubuga, mas magaling na gagawin kaysa dun sa ka-perfect match niya. Yun. Thank you, sir. Ayan, ito mga kaibo, no, tuturuan naman tayo ni Sir Jericho kung yun mga tinatawag na lock breed. Kasi may nagtanong nung part 1 na vlog ko dito kay Sir Jericho eh. Sa breeding kasi marami tayong tinatawag eh. Yung mga sinasabi nila na lock breeding na yan is product yan ng full na magkapatid. Parang kumbaga full brother na ipinaris mo dun sa sa full sister niya. Kumbaga magkapatid sila, yung nanay at tatay isa. Yun yung tinatawag na lock breeding. Siguro ginagawa nila yon para i-preserve yung bloodline na talagang gusto nila, yung winning line na meron sila sa loob nila. Kaya nila ginagawa yung way ng gano'n ng pag-breed. Ako kasi bihira akong ginagawa yon. Kasi para sa akin is mataas yung chance ng nila, yung abnormalities na lumalabas pagka naka-lock breed. So, kung gusto niyo maglipad ng mga panlaban na makukuha niyo rin naman yung ganung bloodline, is para sa akin the best yung line breeding na tinatawag. Sa line breeding kasi, product naman yan na magpinsan, magkahin, magtsuhin, maglolo, maglola. Yun yung mga line breeding na tinatawag natin. And then sa line breeding, yung iba tawag rin nila doon, actually inbreed na rin eh, kasi minsan wala na rin namang pumapasok na ibang linyada sa ganung sistema ng ng breeding. And then yung tinatawag natin na inbreed, yun man yung product ng ng magtatay, magnanay. Yun, so ganun yung way nila ng pag-breed. Actually, para manalo kayo sa sa mga breed, kopyahin nyo lang yung mga ginagawa ng magagaling sa Europe, sa Netherlands, or kung saan sa Belgium. Actually, ang mga nananalo sa kanila, kung titignan nyo, babasihan nyo yung mga pedigree, is yung mga nila-line breed nila. Kunyari, si Porsche 911, ipinaris dun sa Chahing, ipinaris dun sa apo niya. So, yun yung mga nagpo-produce ng winner. Kaya yun lang natin yung pattern na ginagawa nila para manalo rin tayo sa mga race. Basta iparis natin yung alam natin na proven din naman na nananalo para lamang yung chance natin na manalo tayo. Yun, maraming salamat, sir. So yun, pagdating naman sa crossbreeding, ang crossbreeding naman is parang hindi na sila related. Parang kumbaga, si Vandenbroek, pinarisa mo na dyan, Arden, is parang wala na silang relation between each other, Kaya sila tinawag na crossbreeding. So, ginagawa naman namin ng ganung breeding. For example, pag gusto nating mag-infuse ng, kunyari, si breeder A, first overall champion, hindi niya related si breeder B. So, gusto natin i-infuse yung champion nito kasi magaling naman, at yung champion nito is magaling din. So, pinagparis natin. So, crossbreeding ang lalabas. Pero, naman siya, nasa blood na niya naman yung kumbaga nasa bloodline niya yung winning line, kumbaga. Kaya, minsan may nagagawa din talaga ng ganon. Maganda rin naman, maganda siya panlipad actually. And then, pag may nanalo dun sa breeding mo na yon, saka mo sila ibalik ngayon dun sa mga kalinyada para mas, tumaas yung chance nung nila, yung genes nila na winning line. Parang, kumbaga, sa pag-breed, laging ganon eh. Hanapin mo lagi yung pinagmulan, kung saan mo ibabalik, kung saan mo ipapares. Doon pumapasok yung kahalagahan ng pedigree. Para sa akin kasi, ang pedigree is parang last ko naman na tinitignan kasi unang-una gusto kong malaman yung performance muna ng ibon. Kaya dapat ilaban muna natin, and then pag nag-perform, saka natin na basihan yung pedigree, paano siya na-create.
paano ba naging ganun kagaling yung ibon. Yung curiosity mo parang kumbaga doon na papasok, kaya gusto mong malaman yung mas malalim na linyada ng ibon. So yun yung kahalagahan naman ng pedigree para sa akin. Para malaman mo yung bloodline niya talaga kung saan siya nagmula. Yun, maraming salamat sir. Ay, ikaw Sir Jericho, ano pong maibibigay mong payo sa mga viewers natin dyan na bibili nung gagawin nilang breeder? Sa panahon natin ngayon, napakabilis na mag-acquire. Napakadami na ng linyada. Kapares namin nung nagsisimula kami, talagang nangangapa kami. So, ang mapapayo ko talaga dyan is alamin nyo kung ano yung competition na gusto nyo salihan, saan nyo gustong manalo, at hanapin nyo yung bloodline na talagang fit doon sa competition na yun. Kasi iba-iba ang competition natin sa Pilipinas. At sa Pilipinas, iba ang race kaysa sa ibang bansa. Kung sa ibang bansa, nananalo ng 1,200 kilometers ang ibon nila doon. Kasi masasabi ko na ibang-iba talaga ang race nila sa race natin dito. Dahil yung 1,200 kilometers nila, pag yan dinala rito sa Pilipinas, kahit sa Tacloban may hirapan mag-track yan. Dahil iba yung terrain ng ano natin, ng mapa natin. May bundok dito, may lambat, may tawid. So mahirap yung klima natin, ulan araw. Hindi ka pare sa kanila na actually sa Europe, especially no, yung araw kasi dyan lumulubog. Minsan alas 8 na, alas 10. O minsan ano pa nga, may midnight sun pa nga yan sila. So kaya mag-day bird ng mga ibon noon. Kaya nila talagang umuwi ng kumbaga malayo sa isang araw kasi matagal lumubog ang araw sa kanila eh. Unless dito sa atin, mga 5:30, alas 6 is talagang wala na tayong araw dito. Oh, wow. Kaya, yun nga, basta aralin nyo yung competition na gusto nyo salihan, gusto nyo mapanalunan, and then yung ibon na kukunin nyo, yun yung ilalaban nyo doon sa competition na yun. Kasi iba-iba ang bloodline, marami ng bloodline ngayon, marami na. Sobrang dali ng kumuha, marami ng panlong, marami ng sprint, mga modern na bloodline, sobrang dami na. Pero alamin nyo, siyempre, yung year by year at saka season by season, yung hindi nawawala sa overall, sa superset. Kahit hindi naman first overall, as long as nananalo kayo, para sa akin na magaling yung linyada na yun. So, yun lang. Talagang maging lang kayo, pihikan kumbaga, or maging mahigpit kayo sa pagpili ng breeder. Hindi yun narinig nyo dito, nag-champion kay ganito. Kailangan nyo na magkaroon ng ganong bloodline. Tapos pag nasa inyo na, hindi nyo na alam kung paano pagdalawin. So, mahirap yun. Magpaparami lang tayo ng ibon, hindi naman natin nagagamit. Kaya dapat alamin natin kung ano yung fit dun sa competition na gusto natin labanan. Kasi sobrang dami na talaga ng linyadang magagaling ngayon sa panahon natin ngayon. Kaya yun lang. Mag-acquire tayo dun sa mga talagang yung talagang magagaling na linyada na, for example, hindi man siya lagi na nag-first overall o basta pumapasok siya ng top 10 overall, nag-superset winner, year by year meron yan sigurado kasi kapa niya na yung linyada niya, kumbaga yun na talaga, master niya na yun. Kaya yun na lang yung i-develop mo sa loop mo, and then ikaw na yung bahalang gumawa ng diskarte mo. Siyempre, may mga may mga puncher naman ang pag nagbigay ng linyada nila, magbibigay din ng tip kung paano patitirahin dahil kumbaga, siyempre mahirap naman nabibigyan ka lang ng linyada tapos hindi mo naman alam kung paano patitirahin, especially sa mga newbie, no? Yan, pero yung mga veterans naman na puncher natin, pag nakakuha naman na yan ng ibon na maganda at proven, alam naman na nila yan kung ano yung diskarte namin. Yun, salamat sir. Muli, ako si Jerry Casilo Cruz, ang puncher ng Dasmariñas, Cavite at Bolivia. Binabati ko kayo ng isang magandang araw. Sana lahat kayo is palaring manalo sa mga races ninyo. Sa lagi niyong pagputihan para sa sarili ninyo. Ang kalaban natin sa races, hindi yung ibang tao, kundi yung sarili natin dito. Mag-focus tayo sa ginagawa natin, huwag tayo mag-focus sa ginagawa ng iba. Yan, ganun lang. I love this game. Yun, maraming salamat sa patuloy niyong suporta mga kaibon. At siyempre, Sir Jericho, maraming salamat sa laging pag-welcome dito sa bahay niyo. Ayan, baka pala may mga gusto kang shoutout dyan, sir. Shoutout sa mga tropa natin sa Rise as One. Yan, complete yan, mga tropa.
sila Kuya Ome, sila Boss Jerry Ignacio, yan mga kaibigan natin, sila Noel Miranda. Shoutout sa inyo. Saka dito sa Tropang Dapo, sa Cavite, sila Sir Jendi, yan, ng Lidon's Garden, shoutout. Sila Kuya Jojo Merano, yan, good luck sa mga races nyo, sa mga want to pray. Sana is pala rin yung mga entries ninyo at mag-compete nyo. Ano nga pala, yung mga tropang kwak-kwak, kwak-kwak, kwak-kwak-kwak. So yun, shoutout sa inyo guys. Ayan. Saka sa mga ibang tropa natin dito sa North. Ayan, yung mga nag-akwelsa din ng ibon na inaanohan natin, tinutulungan natin. Good luck sa mga races ninyo guys. And sa lahat ng viewers ni Juan Arturo Vlogs, sana marami kayong matutunan guys. Sa paghihihan nyo lang lagi. Yun, shoutout sa inyo lahat at syempre shoutout din sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta dyan at abangan nyo pa yung mga susunod kong follow-up visits. So yun, keep watching and God bless you all. Thank you.